Ibabalik? Eh kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung Disgrasya si Diskaya. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Patoplok, guys! Magandang gabi ho sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC Katutobo, saan mampanig ng Pilipinas. Maraming salamat ho sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Berada Aguila. Panoorin nyo naman, pambihira kayo. At maraming salamat po sa mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, maraming salamat. Sa mga nandyan sa live comment section, magandang gabi sa inyo. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Erlinda Laurente, thank you so much po sa inyo. Boy Sardinas, maraming salamat. Thank you so much sa inyo. Ayan. Kahit papano, may kumukulay din eh. Okay, mabuhay po tayong mga Pilipino. Palike, guys. Lunes na Lunes, ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Huwag po nating tantanan itong issue tungkol sa flood control projects ni Bongbong Marcos na trilyones na nakakatakot. First time in the history ng Republika ng Pilipinas na mayroong ganitong kalaking iskandalo at kakurakot na proyekto sa kasaysayan ng ating bansa. Scam na scam. Kailan kaya mag-resign itong si Bongbong, no? Hindi ba ito tinamaan ng hiya? Pambira. Siguro, kasi wala namang hiya ito. Kapal ng mukha. O, ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. BBM, nautal na naman kanina sa libingan ng mga bayani. Hindi ba siya na alibadbaran? Ayan na ho, grabe no, iba ng ano ni BBM ito, pag mapanood nyo mamaya, mabubuisit kayong matatawa. Kunti lang naman, yung pag-uutal lang, utal-utal lang, na pinatamaan niya yung kanyang sarili ho dito. Nako, ito na. Speaking of flood control projects, kung Marcolita bala kumpiskahin ang mga sasakyan ni Diskaya. At ayon sa kanya, kukunin ko lahat yan. Siyempre, kukunin lahat, ibigay sa gobyerno. Umabot yata sa mga 314 million pesos yung mga halaga ng mga luxury cars na pinapakita niya po sa interview niya. Dali siya dito dahil ang BIR ay iimbestigahan na po itong naturang kontratista na nabuhay ang buhay dahil sa DPWH. Daghang project, walay human. Unahin po muna natin ang balitang ito, mga kabisdak, dahil ay imbestigahan na daw ito ng Bureau of Customs itong mga sasakyan ni Diskaya na nagtrending na nga ho ito. Ilang araw na paulit-ulit yung trending. Uy, tika lang. At lumaki. At meron pa nga hong mga nakaladkad na mga personalidad, mga kabisdak, kagaya po ni Julius Babaw at Corina Sanchez, na di umano'y tumanggap ng 10 milyon ayon kay Mayor Vico Soto sa naturang interview. At agad naman po yan itinanggi ng dalawang journalist. Wala daw eh. Walang 10 milyon, baka 20 milyon. At trumisbak nga ho itong si Arn, itong kaibigan ni Sara. Hindi Sara Diskaya, Sara Balabagan. Na puro lang daw pasaring itong si Mayor Vico Soto. At dapat di umano ay maglabas ng ebidensya patungkol sa kanyang mga paratang. Pero bago ang lahat, palike po guys, pakinggan po natin ang balitang ito. Ito ay tungkol dito sa sasakyan ng Diskaya family. Yari kayo dito. Tingnan natin, no?
Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang nasa 40 mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Yan po ay matapos 40. ipagmalaki ng mag-asawang sina Sara at Curly Diskaya ang kanilang luxury cars sa mga nakaraang panayam. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepeseno, bubusisiin ng ahensya ang consignee ng mga sasakyan. Yan po ay para malaman kung may mga paglabag sa panuntunan ng ahensya sa pag-import ng mga ito. Yari. Since na open naman po yung impormasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede pong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po, or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng 40 po dyan. Ayan na ho. Yung Bureau of Custom po ay bubusisiin di umano ang mga luxury cars ng naturang mga kontratista. Kaso bago daw mapasok sa kanilang tahanan, kailangan merong ang tawag dyan, utos ng korte. Umaksyon kayo, bira naman kayo. Gawin ninyo yung trabaho ninyo. Binayaran po kayo ng taong bayan para dyan sa inyong mga posisyon. Aba, gumawa kayo ng hakbang. Hindi po pwede na itong 40 luxury cars na ibinalindira nila dyan sa kanilang mga interview, pinagmalaki pa nga ho, wala daw Wala daw yan dito sa Pilipinas, made in America daw lahat. O kamalaso ninyo, dahil di siguro nila akalain na puputok itong mga kababalaghan ng mga kongresistang kontratista patungkol sa flood control projects. So ngayon, bumungad sa kanila, nagabaan din, no? Baka babalik sila sa lugaw-lugaw uli. Magkano ba ang halaga ng mga sasakyan na iyan? Meron po akong nakita sa social media, tinotal niya. Maramang nagre-research po itong mga kasama natin na mga DDS na umabot po ng more than 314 million yung mga sasakyan na pinapakita po sa social media. Yung mga ilan-ilan lang na mga pinangalanan nila yung tinuturo. Pero siguro mga 40, mga more than, baka aabot siguro ng billion yan. Ang dami O ito, panoorin natin yung mga breakdown galing po sa Bob PH. Black, white, and black. Ports Grabe. niya. Yung Lincoln Navigator. Black and white. GMC Denali. So, 64 na. black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. 93.2. Grand Wagoneer. Yung Suburban. Sana all. Kasi Wow, ganda. Alphard. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. So, the Toyota Sequoia. RD Pro. Tapos, ito yung capstone, yung high-end niya. Yung X5. Tsaka yung F-Pace na Jaguar. Altera, Mercedes-Benz, GLS, the S-Class, the Volvo XC90, the Autobiography Range Rover, 2020, the Evoque, Dami, and dami. Defender, natin yung long wheelbase, LM, yung Lexus na, yes, the higher end of the Alphard, of course, yung LC2, Maluma na. Savannah, Grabe, nag-EMC siya. pinagmalaki talaga. Dumating tong Ford Bronx. It's one of the first editions. Benz GLE, ito yung X7. Nung we have yung Sprinter, and the Gladiator, the Porsche, Cayenne, Maserati. This is the G63. Benz na Avantgarde. Dalawang baggy Bentley. Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Then of course, yung latest, Your favorite. yes, our favorite is the Favorite. Rolls-Royce. This is the Cullinan. 314.5 million ang breakdown. Grabe yung Rolls-Royce. 25 to 30 million. Kailan ako magkaroon ng ganyan? Hindi na ako mangarap ng ganyan. Gusto ko lang mangarap ng simpleng buhay lang. Mahirap pagka ganyan Kasi kailangan magiging kontratista ka. Magiging contractor ka sa DPWH para magkapira ka. Lilimasin mo ang kabang ng bayan. Kailangan wala kang puso. Damunyo ka. Grabe naman yan. Malas nyo kasi. Mainit ngayon.
ang mga kontraktor. At nabibisto kayo sa inyong mga kababalaghan. Maraming salamat sa bagyo. Maraming salamat sa baha. Bakit ako sa baha magpasalamat? Kasi kung hindi dahil sa baha, hindi dahil sa bagyo, hindi natin malalaman na walang flood control projects ang gobyernong Marcos. At hindi lalabas ang mga ganitong issue. Hindi naman si Bongbong Marcos ang nakatuklas na may korupsyon dahil alam niya talaga may korupsyon. Ayaw lang niya magsabi. Ang nakatuklas, yung bagyo na dumadaan sa ating bansa na yung kanyang pinagmamalaki na 5,500 flood control projects, hindi na nga lang pala 5,500, 1,000 na daw eh. Ka-flood control projects. Mga ghost. Noong una, sabi-sabi pa ni Bongbong eh. No, hindi. May flood control projects. Sino may sabi na walang flood control projects? Meron, na overwhelm lang. So ngayon, bago, wala daw talaga, puro ghost. Kaya ang pasalamatan ko, ang kalikasan. Kasi kung hindi dahil sa kalikasan, walang baha, walang bagyo. At hindi malalaman ng maraming Pilipino na talagang walang flood control projects ang gobyernong ito na matino at puro ghost karamihan sa halagang 1.2 trilyon pesos. Ito ho yung kalagayan natin ngayon under Marcos admin. Mantakin mo itong mga kontratista na ito, mga kontraktor na ito. Nakakatulog pa kaya ito sa bahay nila? Malamang nakakatulog kasi pinagmalaki pa nila yung mga ganyang mga gagarang sasakyan. Kailangan may makulong at managot. Pag mapatunayan, at mapatunayan naman talaga yan, na walang mga proyekto sila. Kasi malabo na yan, habulin nila eh. O ngayon, nag-iimbestiga dyan sa Senado. Tapos, pagkatapos yan, imbestigahan yung mga project sites. Saan ba napunta? Saan ba yung proyekto na yan? Tapos, magkukumahog sila, ipagawa. Alo, ninyo. Late na. Kung may ngipin lang talaga to si Bongbong, marami nang napusasan, kamakailan lang. Marami nang nakulong. Marami nang na-hold sa departure area. Marami nang nilabasan ng travel restriction. Hold departure area. Di ba ho? Kaso ang problema hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita kay Saldico at kay Martin Romualdez. Nasa na kaya itong mga buhayang ito, no? Tahimik masyado dito sila, no? Pero sila yung may mga utak. Pero ayon naman kay Senador Marcolita, talagang kukunin daw niya lahat ng mga sasakyan. Yari kayo. Pakinggan natin. Diba, kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi Yun mo ang tanong, ibabalik. kung may ibabalik ba. Sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat Ari-arian. mo sa Ayun. ginawa ninyong pandilin lang sa tao. Pwede ba i-share pa? Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, Opo. pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. gusto pa yata siyang makihati ng sasakyan. Pwede rin naman yon. Ang tawag yon, kumpiska yung lahat ng mga assets ng pamilyang Diskaya. Wag wala nang may balik sa mga napira dahil sa ghost projects. Ito, confiscated dapat yung makumpiska dapat yung mga ari-arian, mga sasakyan, bahay, lupa, para maibalik sa taong bayan ang mga pera na hindi dapat sa kanila. Kasi kung walang mapanagot at hayaan lang po ito, aabusuhin ang taong bayan, aabusuhin tayo.
At ang mga kongresista, tatawanan lang tayo ng mga kontratista, no, yung mga kurako, wala na, pagtatawanan lang ang Pilipino. O, ayan, ang tatanga ninyo. Ninakawan na kayo harap-harapan. Ayaw pa rin ninyo matuto, pikat nyo. O ngayon, binaha kayo, lubog kayo sa baha, ayaw nyo pa rin magreklamo. Pikat nyo, dilat nyo. Ganun ang mangyayari dyan eh. Kaya ang tanong, papayag ba tayo dyan? Kaya kami dito sa Bisdak Pilipinas, kasamahan natin mga ibang political vloggers, hindi po talaga kami titigil dito na mapag-usapan itong mga flood control. Kasi nga, itong mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, bakit ba? Yung 125 million ni Vice President Inday Sara na talagang sinabi ho ng Commission on Audit, unmodified opinion, talagang sumusunod ang opisina ni Vice President Inday Sara sa joint circular sa lahat ng sistema dyan sa statement of account, sumusunod. Tapos ang iingay ng mga bubunista ngayon, ito. Hindi namin ito tatantanan. At hindi kami papayag bungbong nang walang managot. Managot yung pinsan mo, pati ikaw, ni Malka. Ang kapal ng mukha mo. Parang feeling niya wala siyang kasalanan dito. Gas kamay siya, wala akong alam dyan. Lo mo. Dapat kang makulong ka kasama ng pinsan mo na walang ginagawa kundi pangulimbat sa kaban ng bayan. Agree po ako dito kay Senador Marcolita. Dapat to kumpiskahin lahat ng mga ari-arian. Kailangan maglabas ng hold departure order laban dito sa mga buhaya, lalo na kay Saldico, lalo na kay Manix, Tambaluslos, Kimbo, meron pang isa dyan, si ano ba, yung sa small committee, Libanan ba yun? Libanan? Oh. Libanan, tama ba? Umayos kayo. Kasi ang mga Pilipino, marami na pong matatalino rin kahit papano. May mga bobo lang, supporter naman ni Bongbong. At saka lantad na po ang isyong ito. Mukhang hindi na po ito kayang pagtakpan kahit anong diversionary tactics na gawin nila. Nag-attempt sila na i-divert ang issue. Hindi nagtagumpay eh. Di ba yung issue patungkol kay Pastor Kibuloy? Pinalabas nila yun, hindi namin kinagat eh. Ako hindi ko talaga kinontent yan. Kasi nakapokus tayo sa tunay na issue. Kasi kung na-content natin yun, madadivert, magte-trending yung issue na yun. So mawawala na naman itong flood control projects na ito yung pinakamahalaga ngayon, 1.2 trillion hinahanap natin. At walang takas dito si Bongbong Marcos, pati yung pinsan niya. Lahat kayo managot dito. At saka huwag tayong lukuhin na hindi sila mananagot. Wala silang kinalaman. Huwag tayong magpaluko dyan. May kinalaman ang lahat ng mga iyan. Naghahanap lang sila ng sacrificial lamb. Naghahanap lang sila ng masisisi. Ito, hindi ko sinabi na itong sa Batangas na issue ngayon. Baka ito ay parang sacrificial lamb. Collateral damage lamang ho ito para mapagtakpan ang tunay na mga sindikato Baka lang yung nang sinasabi ko, pero kung hindi ko sinabi na ganun. Posibleng totoo, posible rin hindi. Kasi bakit lumabas ang isyong ito sa kainitan ng investigasyon patungkol ho dito? Tingnan mo Ako wala akong sinabi na drama-drama nito. Ang akin, baka posible, di ba? Ito, meron naman tayong freedom of expression at freedom of speech. May ano naman tayo dito, may malaya naman tayo dito maghayag ng ating obserbasyon patungkol po dito sa issue na ito. Tingnan mo, pakinggan natin ng balitang ito.
Nakakulong ngayon ang isang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways matapos maaresto sa entrapment operation dahil sa tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Leviste. Ang hindi pinangalanan district engineer ng DPWH First District ay naaresto sa Taal, Batangas. Ayon sa ulat ng Totoong Balita sa Southern Tagalog, nangyaring entrapment operation noong Biyernes ng alas 5 ng hapon sa opisina ni Congressman Leviste. Inabutan umano ng 51-year-old na DPWH official si Leviste ng ecobag na naglalaman ng 3.1 million pesos para hindi siya isama sa investigasyon ng flood control project. Sasampahan siya ng kasong corruption of public officials sa ilalim ng Article 212 of the Revised Penal Code o panunuhol at violation of Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinuri naman ni Senator Panfilo Lacson ang ginawa ni Congressman Leviste. Hindi niya binanggit ng PTV yung naturang engineer. Ito, banggitin natin. Siya po ay si Engineer Abelardo Calalo, isang district engineer sa First District ng Batangas. Ayan po Nagtangka umanong manuhol ng 3 million, 3.1 yata, kay Leandro Ligarda Leviste, representative ng Batangas. Ayan. Sana totoo, no? Kasi kung hindi totoo, ang tanga na naman natin ito. Ginawa na naman tayong bubu. 3 million daw eh. Tanga mo namang DPWH district engineer ka. Alam mo mainit ang issue, nagsuhol ka. Pupunta ka pa talaga sa opisina. Anyway, yung iba sabi daw, totoo. Pero hindi ako naniniwala dyan hanggat hindi matapos ang investigasyon. Titingnan ko pa rin yung pagdududa natin sa mga kongresista. Alam mo naman, pag kongresista, talagang markado silang mga buhaya. Hindi man po pwede na, nakita tayo ng ganito, purihin mo. Hindi. Managot kayo dyan. Kasi ikaw, district representative ka, proyekto mo yan, panagutan mo yan. Hindi pwedeng ang sisihin mo yung DPWH lang. Mga kontraktor kayong lahat. Kongresista, no? Mga kontratista, DPWH, kasama po yung Malacanang dyan. Kayo ang managot. Hindi po pwedeng sisihin ho ito. No? Kung may kasalanan, ikulong, pero hanapin din natin yung mas may kasalanan. Sabi nga maliit na buhaya, nahuli ng malaking buhaya. Or malaking buhaya, nakahuli ng maliit na buhaya. Maliit lang talaga ito na buhaya. Ang malaking buhaya, nakakurubata, nakabarong. Yan ang tunay dyan. O agad naman po, naglabas ng pahayag. Itong DPWH, Secretary Bunuan. Baka mga planted to drama-drama na naman to. Pakinggan natin, Yeah, ang pangalan niya yata District Engineer Calalo Ayun ang information that reached me actually. May information na po ba kayo previously kung may ganito na po ba talagang ginagawa yung district engineer, sir? Wala, this is the first time na nakuhan ko din. Kung totoo yung nila. First time daw nangyari, ha? First time, isipin mo. Tinangka niya manuhol, di dapat lang sa kanya. Okay lang yan. I think, hindi ko kinukonsinti yung mga ganong action ng kahit sino man na empleyado ng DPWH po. Yes, sir. Yeah. And you welcome this development naman po on your end sa DPWH, sir? Absolutely. Sigurado, by first thing in the morning tomorrow, kasi fiesta official ngayon, I will issue a preventive suspension kaagad sa kanya. Kahit na nakakulong pa siya ngayon. Yes, sir. Sir, lastly po, any message po sa mga district engineers po natin that plans to do the same as do the same po? Kayo po, lahat ng district engineer, nakita na po ninyo yung mga nangyari dito sa Batangas First Engineering District. Allegedly, nagtangkang mag-bribe sa isang congressman. I'm warning everybody, I'm warning all district engineers na you better behave yung mga ganong klase na ginagawa. Hindi ko konsintihin kahit sino man
gagawa ng mga ganitong gawain, I'll tell the book on you kung gagawin po ninyo itong mga ganito. You have to do yung trabaho ninyo na mahusay, transparent, at lagay natin sa tama lahat ang ating ginagawa sa DPWH po. Los-los nyo. 3 taon na kayo. Busog na busog. Pareho lang to ng amo niyang si Bongbong. Failing nila, wala silang ginagawang masama. Failing nila, matino sila. Sarap niyo pag-umpugin. Pareho ng mga utak, huwag nyo kaming lukuhin. Managot kayo. O ito, district engineer lang, maparusahan. Paano yung kontraktor? Paano yung kongresista? Paano kayo? Sekretary? Sko. Ibalik nyo yung pera ng bayan. Kasi maliwanag yung panlulukot, panggagago ninyo sa mga Pilipino. Alam ang kawawa dito, tayo mga taxpayer eh. Kasi inuutang yung pondo ng bayan. Binabayaran niya natin. Umuutang sila, kukurakutin nila, tayo naman ang magbabayad ngayon. Hindi tayo yung niluloko. Sinong kawawa? Tayo. Sinong masaya? Sila. Ang tatanga natin pag pumayag tayo niyan. Wag. Kailangan lumaban tayong mga Pilipino. Hindi ho po pwedeng mapagtakpan po ang totoong sindikato. Ang sabi nga ho ni Lacson, sindikato eh. Meron bang sindikato na isang maliit lang na engineer? Meron bang sindikato na isang tao lang? Hindi eh. Simula sa pinakamaliit yan, pinakamababa, sunod, hanggang sa pinakamataas, kasama kayo dyan sa sindikatong ito. Trilyones po ang pinag-uusapan na kailangan may managot sa lahat ng kababalaghan na ginawa ng mga kawatan under Marcos admin. Tingnan mo, meron pang pinapakitang pera guys eh, yan oh. Entrapment operation daw yung sabi eh. Oh, 3 million daw. Ang tindi naman ng 3 million mo nakalagay sa eco bag. Tang inumin. Bakit ganyan? Yung 3 million mo, nilagay mo lang sa eco bag. Ang daming pera, oh. Di ba sana yung medyo maayos-ayos na bag, tragis eco bag. Tapos dinala mo pa sa opisina? Ang tanga mo namang engineer ka. Akala ko ba yung mga engineer matatalino? Matatalino lang pala mangurakot ito. Ba't mo dinala sa, tawag yan, bakit nilagay mo sa eco bag, dinala mo sa opisina? Yun yung balita eh. Hindi dinala mo yung sarili sa kapahamakan mo. Ito mga media, pinuntahan siya sa kulungan. Nasa kulungan na talaga guys. Sir, Engineer. Magandang araw po, Sir Engineer. Yan na. Sa GMA Integrated News po. Engineer, tatanong lang po namin. Baka makuha lang po namin panig nyo. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Tama, lawyer na lang. Sino po yung lawyer nyo at engineer? Opo. Pero engineer, para malinaw lang, no? Kasi syempre, ipapalabas po namin tong story. Wala naman kayong intensyon na manuhol doon kung bakit po kayo nandun sa lugar na yon. Sige po. Salamat po, engineer. Wala na pala. Engineer! Sagutin mo naman yung mga sa GMA. Engineer! Lawyer na lang po. Yun ang lawyer mo, si Bisdak. Alam mo, gusto ko pong paglaruan ang isyong ito, no? Nasa demokrasyang bansa naman ho tayo, no? Malaya naman tayong mamahayag. Paglaruan lang ho natin. Ang una kong katanungan dyan,
Bakit ka nagdala ng pera halagang 3 milyon at dinala mo doon sa opisina ng kongresista? Yan ang unang katanungan. Bakit? Pangalawa, bakit doon po mismo sa opisina ng kongresista mo dinala? Wala ba kayong ibang lugar na pwedeng pagdalhan? Harap-harapan talaga doon sa opisina ng kongresista? Disclaimer lang ha, hindi ko sinasabing ito ay drama-drama lamang. Malikot lang ang utak namin, isip namin. Kasi allergic kami sa mga buhaya eh. Kung totoo na nagdala siya ng 3 milyon para i-bribe itong naturang kongresista, sa tingin nyo ba kaya, first time lang niya ito ginawa sa naturang kongresista? Granted, sabihin natin, nahuli ng entrapment operation itong naturang district engineer. So, ibig sabihin, matagal na sa dyan, sa distrito na yan. At naging kongresista itong kongresistang ito, kilala niya na yan. Yung district engineer na yan. Bakit? Pag nakakuha ka ng proyekto ka, kongresista ka, ang next kausap mo yan, DPWH district engineer. Para sa pagpapagawa ng proyekto mo, na ikaw mismo ang nakakuha galing sa kongreso, na in-award sa'yo. So magkakilala kayo. Granting na talagang legit ito. So ngayon, baka hindi lang po ito ang unang pangyayari na nagsuhol siya. Kunyari totoo ha, sa mga kongresista. Ang tawag dito kickbacks. Di ba? Kickback. Pangungurakot. Di ba kaya? Ito ay dagdag lang. Nagtatanong ha? Di ba kaya kulang? O ito yung kulang balanse? Baka biglang ilaglag siya ng naturang kongresista? Ako baka lang ha? Tika lang, may balanse tayo kung bakit? Magkano ba? 3 milyon eh. Kasi may butal 3.1. Hindi ako naniniwala na manunuhol ka, may butal ka pa. Di ba sabi 3.1 million? Oo. Teka lang ha. 3.1 million nga. Ba't ka magsuhol sa isang kongresista, may butal ka? Pwede mo naman isaradong 4 million or pwede mo naman isaradong 3 million. Bakit 3.1? Diyan ka na naman. Padrama-drama. Kayong mga buhaya. Bulok ang sistema. Huli namin kayo. Di kami naniniwala sa katarantaduhan nyo. Sige nga. Kung bribe. Sige, bigyan niyo ako ng napakagandang komento dyan sa comment section. Bribe daw. 3.1. Bakit may butal? Balanse? May utang sa'yo yung kongresista? O may utang ka sa kongresista? Na ito na lang yung balanse mo at dinala mo doon sa opisina yung utang? Pagdating mo doon, entrapment operation, pinaristo ka. Ang sakit niya, no? Ang tawag yan, unsihan, tinabla ka eh. No? Bakit tinawagan ka? Engineer, ano? Ulang mo.
Kano balansi mo? 3.1. Dalhin mo na. Kailangan ko yan. Ano ka ba naman? Lalo na ngayon mainit ang issue. Dalhin mo. Pag hindi ka magdala, kakanta kita. Tablahan tayong lahat dito. Sige kong. Ngayon po mismo kong, dalhin ko sa opisina mo kong. Kumplito ha. Opo kong, kasama pa, butal. Gusto mo kong bilangin natin isa-isa kong. Pagdating doon pusas, kaki talaga. Kulong. Ayun sabi naman niya, may abogado daw siya. Ayan lang naman ho, yung isa sa mga nakikita ko. Nilaro ko lang yung sitwasyon. Kasi mahirap magtiwala. Daming buhaya ngayon sa Kongreso. Kayo naman talaga. Daming kontratista dyan eh. Bilyon-bilyon na kinikita ng mga hunghang eh. Huwag magtiwala sa buhaya. Puring-puri pa naman yan. Ang galing mo. Sana tularan ka. Ayun na, ang bilis, daming pumuri. Nyo, tingnan nyo muna ang sitwasyon. Ako naglalaro lang ha. Hindi ako nag-akusa. That's my theory. Posible, totoo, at posible rin hindi. O ito, Senator Chis Escudero, ayan o, sinubpina na po ang mga kontratista. Pinirmahan na po ni Senator Chis Escudero ang mga kontratista na hindi po dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Naglapas na po ng pinirmahan na po yan, subpina na yan. Kung malamang dadalhin na po ito at i-deliver po sa mga kontratista na hindi po pumunta. Naku, dali ka dito ko. No? O ito. Ito po yung mga subpina. Senate President Chis Escudero. Nilagdaan na ang subpina laban sa mga sumusunod na kontratista na bigong dumalo sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayan o. Ukol sa mga isyu ng katiwalaan sa flood control projects. Oh. Si Mr. Luisito Artiki, President ng Il.R. Teki Builders Incorporated. Miss si Sara si Diskaya. Ayan na po, si Diskaya. Lodi ni Julius Lalim daw. At ni Corina Sanchez. President Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kasama rin po yan. St. Timothy rin po yan, di ba? Mr. Lawrence R. Lobiano, President Center West Construction and Development Incorporated. Mr. Edgar S. Acosta, President Highton Construction and Development Corporation. Highton, saldi ko. Ikaw to, saldi ko. Diba? Saldi ko to, Highton. At saka yung yung Sunwest. No, diba saldi ko to? Miss Marjorie O. Samidan, Authorized Managing Officer, MJ Samidan Construction. Mr. Romeo C. Miranda, President Amo, Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Miss Maria Roma Angeline de Rimando, President St. Timothy Construction Corporation. Kay Diskaya pa rin ho ito eh. Ayan oh. St. Timothy. Miss Aderma Angelide Alcazar, President CEO, Sunwest Incorporated. Saldi ko! Nandito dalawa. Yari ka, tambalos-los ka. Mr. Yumer is Villanueva, President Top Notcher Catalyst Builders Incorporated. Mr. Mark Alan B. Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Ayan po yung mga pinapatawag po. May subpina na po, pirmado na po yan ng Senate President Chis Escudero. Sana may makulong. Sana may maparusahan. Seryoso kaya si Bongbong Marcos na maparusahan itong mga kontraktor. Alam nyo po, hindi ako papayag na titigil lang po tayo dito sa mga kontraktor
DPWH engineer, no, mga DPWH official. Dapat iakyat po natin ito ng mga opisyal ng Kongreso. Kung meron man dyan sa Senado, daliin na rin po. At kasama ka, Bongbong Marcos, managot ka sa taong bayan. Pinagkatiwalaan ka ng maraming Pilipino. Pero hito, hinayaan mo lang gaguhin ang bawat Pilipino. Ng mga buaya, yawar siya yung mga buaya kayo. Alright guys, ito pag-usapan natin ang utal-utal na panggulo. Kanina po to sa sa tagig. Nagbabasa ka na nga, utal-utal ka pa. Diba may prompter siya dyan lagi, oh. Utal na utal. Ito sa libingan ng mga bayani. Kawawang Pilipinas, walang ngipin ang presidente, kahit pustiso, bungal siguro to. Hirap magbasa eh. Pakinggan natin, oh. Ano muna tayo? Tawa muna tayo. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Labanan daw mga katiwalian, pang-aabuso, at banta sa ating lipunan. Di ba ikaw? Katiwalian, di ba ikaw yun? Pang-aabuso, di ba ikaw yun? Katiwalian, flood control projects, yung unprogrammed funds, PhilHealth funds, Maharlika, investment scam, bilyonis mo na confidential funds. Grabing katiwalian yun, no? Yung panay, pasyal-pasyal mo, nasa na yung epekto nun? Ang epekto nun, negatibo. Bagsak ekonomiya, utang dito, utang doon. Pang-aapi. Grabe naman. Hindi ka ng api. Hindi ka ng abuso. I-remind ko lang sa inyo, mga bubunistang, tangalistang, loyalista ni Ngagba. Ito yung mga inabuso niya eh. Pastor Kibuloy, KOJC. Former President Rodrigo Roa Duterte. Anong tawag dun? Di ba pang-aabuso? Nasa katinuan ka pa ba, Mr. President? Yan ang maliwanag na pang-aabuso. Hindi pwedeng makalimutan ng taong bayan yan, awards. March 11, 2025. Trinidor mo ang bayan. Ngayon, araw ng mga bayani ngayon. Kung makabangon pa yung tatay mo, siguro pinitik yung yagbuls mo. Bayani, National Heroes Day. Yung bayani natin, dinala mo sa Netherlands. Bayani, kinalaban ng mga durugista, yan ang legit na bayani. Kinalaban ng mga sindikato, mga kurakot sa gobyerno, yan yung legit na bayani. Kinalaban yung mga kriminal, yan yung legit na bayani. Pero, ikaw, pang-aabuso, pinatamaan mo yung sarili mo. Mga kurakot, pinatamaan mo rin sarili mo. Ang galing magkunwari ng taong ito, no? Talagang manhid. Sobra na yata yung pulburon. Bawasan mo naman yan. Manhid talaga, walang pakialam yung pinagsasabi niya. Sino tinamaan dyan, eh. Tuloy, Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala. Tingnan mo, nagkautal-utal na sa pinagsasabi niya eh. Kasi yung sinasabi niya, sa tinamaan, walang bahala. Hirap na hirap, Di ba sila naalibadbaran sa sinasabi mo niya? Jesus ko ginawa. Ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit pag walang bahala ang maliit na pag walang bahala ang maliit na paglilinlang kasi paulit-ulit nga rin.
word na paulit-ulit, pinaulit-ulit din niya. Pagliling niyang, ikaw yun. Budol ka nga eh. Binudol mo yung mga DDS, binudol mo mga Duterte. Paulit-ulit, paulit-ulit ka. Yung salitang, yung word na paulit-ulit, paulit-ulit mong sinabi, kaya paulit-ulit talaga, legit. Tamo nyo, lubat na, oh. Ito'y pinapalampas natin. Ay. Unti-unti nitong sinisira ang Ano? Ito'y pinapalampas natin? Yeah, words naman. Ba't nyo ba palampasin? Mga pang-abuso, pagnanakaw, pang-aapi, inukuha yung pangarap daw ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga kawatan, palalampasin daw natin. Ikaw talo-talambuang talaga naman eh. ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali. Na isiwalat ang panloloko. Ikaw yun. Hindi naman ikaw nagsiwalat. Ang bagyo man, ang baha, dahil nalaman namin walang flood control, kumukuda ka pa nga eh. Ay, meron kaming panluloko, ikaw nga, meron kaming 5,500 flood control projects. Malaman-laman, 1,000 pala. Natapos na, yung iba, ginagawa pa. Tapos nigar ka naman, nung binagyo ka. Sino nasabi walang flood control? May flood control, na-overwhelm lang. Kaya nga bumaha, kasi nga, nabangga ng barko yung flood control. Pangulo na ito sinungaling. Mga sinasabi niya sa tinatamaan dito, no? O sige nga, tuloy. At panindigan ang alam nating tama. Kahit at panindigan at alam nating tama. Anong tama yan? Mapakanta na naman tayo dito. Lakas tama, ako'y nawawala. Hindi nagwawala, ah. Lakas tama, Danyonyor nawawala. Nawawala sa sinasabi niya. Ngewe. Galit na naman. Mga bubunisan tanganisang loyalista. Anong tama? Panindigan ang tama. Tama ng polboron. Di ka ba tumatayo balahibon mo dyan, sir? Kaya tuloy, oh. kahit hindi ito madali. Dahil hindi daw ito madali. Natapos na. Mukhang uutot siya dyan, eh. Yun. Resign. Alam mo yung presidenteng ito? Nagkukunwari lang. Nagalit sa mga kurakot, nangyayari ngayon. Tapos wala namang naparusahan. Wala man lang tinanggal. As in, wala naman sinuspendi. Wala namang pinangalan ng kongresista. Hindi kagaya talaga kay Tatay Digong na yung sa war on drugs. Nagbanggit talaga siya ng mga pangalan ng mga mayor. Vice mayor, tsaka yung mga general. Talagang binabanggit ni Tatay Digong. Hindi siya natatakot eh. Tigil nyo yan. Yung subukan, masisira buhay ninyo. Ganong katapang si former President Duterte. May paninindigan at hindi takot labanan ang mga kurakot sa gobyerno. Diba? Tinatag ni Tatay Digong yung Presidential Anti-Corruption Commission. Nagdeklara ng war on drugs. O si Lusyutan nakabayad. Ilang bilyon yung binayad ni Lusyutan? 19 billion yata yun.
Sabi ni Tatay Digong, pag hindi ka magbayad, talagang isasara ko yung airport. Lugi negosyo nyo yan. Yan yung bayani. Si Tatay Digong. Bayaning Pilipino. Buhay na bayani. Dahil ngayon ay araw ng mga hero, National Heroes Day. Para sa akin, ang bayani, baka bagong bayani, kung sino. Except sa mga OFW, dahil mga bayani naman talaga kayo. Ito talaga ang tunay na bayani. Former President Duterte naghihirap. Nakulong, na-traidor, dahil sa kanyang prinsipyo at paninindigan para sa kanyang mahal na bayan, para sa ating mga Pilipino. Ganun ho, si Tatay Digong. Bago po tayo magwakas, panoorin po natin ang awitin ni Miss Ana Rivera. At sunod po natin yung theme song natin dito. Para po to kay Tatay Digong. Tatay Digs, bayani ka sa aming mga Pilipino. Bisdak Pilipinas, God first. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa natin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan.
na ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.